Sa ilang sandali bago ang kasalukuyan, mabilis na bumulusok mula sa kalangitan si Bai Qingling, balot ng mapulang enerhiya habang tinatanaw ang nangyayari sa ibaba. Sa loob ng bulwagan, patuloy na sinusubukan ni Ji Taimie na buhayin ang bangkay ni Lin Mo, bagay na agad napansin ni Qingling. Napangiti siya ng malamig, sapagkat kung magtagumpay man si Ji Taimie, siguradong magdudulot iyon ng malaking problema. Ngunit bago pa niya ituon ang pansin doon, may isa pang hadlang na kailangang harapin. Sa malayo, nagngangalit ang matandang Blood Python Demon, handang sirain ang kanyang lumilipad na target. Sa halip na mabahala, ngumisi lamang si Bai Qingling. Para sa kanya, ito na ang tamang pagkakataon. Mabilis niyang tinawag ang sistema at walang pag-aatubiling gumastos ng 500,000 puntos kapalit ng isang mythical treasure chest. Sa isang pindot, matagumpay ang palitan. Nakuha niya ang Heavenly Demon Pearl, isang makapangyarihang artifact na kayang magpalabas ng nakakatakot na kapangyarihan kahit 30% pa lamang ang ma-unlock. Habang hawak ang talisman, malamig na ngumiti si Bai Qingling at inisip na kahit 30% lamang ang lakas nito, mas mabuti na iyon kaysa wala. Kung pagsasamahin ang trick ng Blood Python at ang talismang inilagay niya rito, sapat na iyon para maisulong ang susunod niyang hakbang. Samantala, sa mismong pinangyayarihan ng labanan, lalo pang sumiklab ang nagbabanggang enerhiya. Walang pag-aatubiling tinanong ni Bai Qingling ang Blood Python kung siya ba ang susunod nitong haharapin, o ang tinatawag nitong middle-aged na kalaban na paparating pa lamang. Agad namang nagngalit ang halimaw at binalaan siyang huwag magpakatalino sa pananalita. Sa isang iglap, ibinuko nito ang napakalaking bibig at nagbuga ng nakal-alasong berdeng likido upang lumunin ang kalaban. Sa ibaba, napasigaw sa pag-aalala ang mga kasama ni Bai Qingling at nagbabala na mag-ingat ang kanilang master. Ngunit kalmado si Ling Ying. Para sa kanya, hindi kailangang kabahan dahil matagal nang nakapaghanda ang kanilang master at ang buong lugar ay saklaw na ng isang sinaunang grand array. Sa gitna ng nagngangalit na apoy at lason, unti-unting lumalim ang mapanganib ng ngiti ni Bai Qingling. Sa harap niya, rumagasa ang berdeng enerhiya na parang buhay na bagyo, patunay na ang laban ay papasok na sa mas mapanganib na yugto. Mula sa ibaba, hindi napigilan ni Fang Lizu at Ling Ying ang kanilang pagkabigla. Kahit pamilyar sila sa mga sinaunang porma sayon, malinaw na ang nakikita nila ngayon ay lampas sa karaniwang antas. Ayon kay Ling Ying, kahit napag-aralan na niya ang maraming uri ng array, ito ang unang beses na makakita siya ng ganitong kalakas na grand array. At sa ngayon, kahit ang bakas ng yapak ng kanilang master ay mahirap nang abutin. Sa gitna ng kumikislap na liwanag, dahan-daang lumutang si Bai Qingling, kalmado ang mukha at may bahid ng kumpiyansang ngiti. Ipinahayag niyang ang pormasyong ito ay ang Heavenly Punishment, Earth's Annihilation Demon Slaying Formation, isang sinaunang array na mismong ang Demon Ancestor Chiyu ang lumikha upang buksan ang landas para sa mga susunod na henerasyon. Ngunit hindi iyon tinanggap ng Blood Python Ancestor. Sa galit nitong Dagandong, iginiit nitong imposibleng maitatag ng isang hamak na mortal ang ganoong kalakas na porma sayon sa isang iglap. Para sa halimaw, malinaw na may daya, nanatiling nakangiti si Bai Qingling. Para sa kanya, sapat na ang isang simpleng pag-iisip upang sindihan ang napakalaking grand array. Hindi man siya ganap na eksperto, malinaw na alam niya ang ginagawa niya, at higit pa iyon sa inaasahan ng kanyang kalaban. Sa kabilang panig, napasanggal ang Blood Python Ancestor. Hindi nito inaasahan na ang isang hamak na tao ay makakagawa ng ganitong klaseng galaw. Ngunit bago pa ito makapagsalita ng tuluyan, malamig na binalaan ni Bai Qingling ang halimaw na huwag masyadong mag-alala sa kapalaran ng mga lupain, dahil ang dapat nitong alalahanin ay ang sarili nitong buhay. Sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay, biglang nagliwanag ang kalangitan. Daan-daang anyong sibat na gawa sa enerhiya ang sabay-sabay na lumitaw, lumaraga sa pababa na parang ulan ng liwanag na handang tumuhog sa kahit anong harang. Nanlaki ang mga mata ng Blood Python Ancestor. Alam nitong ang lakas ng ganitong array ay karaniwang nakadepende sa mismong cultivation ng gumagamit. Sa tingin nito, kahit nasa rurok na antas si Bai Qingling, hindi pa rin iyon dapat maging sapat upang tunay itong bantaan. Ngunit ngumiti lamang si Bai Qingling, isang ngiting puno ng kumpiyansa. Ipinaalala niyang ang array na iyon ay isa lamang sa kanyang mga libangan. Ang tunay niyang lakas ay nasa cultivation mismo.
Sa kanyang palad, dahan-dahang lumitaw ang isang kumikinang na kristal, ang tunay na alas na matagal na niyang inihanda. Ipinaliwanag niyang kapag ginamit niya ang Heaven-Defying World Pearl Seal upang palakasin ang demonic silang gear, kahit ang isang sinaunang halimaw ay maaaring mawalan ng buhay. Sa mga mata ng Blood Python Ancestor habang umaabot sa rurok ng Annihilated Peak Deity Transformation ang kanyang anyo. Ang dati niyang ipinagmamalaking teknik ay tila nawala ng saysay sa harap ng kanyang nagngangalit na kapangyarihan. Buong bangis siyang umatungal, malinaw na hindi pa siya handang sumuko hanggat may natitira pa siyang buhay. Sa kalangitan, napansin ni Bai Qingling ang isang paparating na lumilipad na barko. Tahimik ngunit mapanuri ang kanyang tingin habang papalapit ang sasakyan at nagdala ng bagong tensyon sa paligid. Mula sa barko ng Azure Hall, bumabas si Han Jiniang, matatag ang tindig at sinusundan ng kanyang mga tauhan. Pagkakita sa kanya, agad nagngit-ngit sa galit ang Blood Python Ancestor at sumigaw ng buong puot. Sa isang iglap, mabilis itong kumawala sa himpapawid, tila umatras mula sa sagupaan. Lumapit si Lizo kay Bai Qingling at nagtanong kung hahabulin nila ang kalaban, ngunit kalmado siyang tumanggi. Para kay Bai Qingling, hindi na kailangang habulin pa ang umatras na Blood Python Ancestor. Bahagyang napailing si Bai Qingling habang pinagmamasdan ang kumikislap na enerhiya sa kanyang palad. Sa isip niya, ang teknik na ipinangbanta kanina ng Blood Python Ancestor ay isa lamang pananakot. Isang iglap, nanlaki ang mga mata ni Bai Qingling. Bigla na lang bumulusok pababa si Senzinger mula sa itaas at damapo mismo sa kanya, pabirong sinabi na mukhang natakot ang halimaw sa kanilang master. Dahil doon ay tuwang-tuwa siya at agad na niyakap ang ulo ni Bai Qingling, halos mapiga ito sa sobrang saya. Ngunit hindi nagtagal ay dumating sina si Lingying at ang isa pa nilang kasama, kapwa nag-aalala kung bakit tila nakikipaglaro si Shinger sa isang mapanganib na sitwasyon. Agad nilang hinayla ang dalaga palayo at sinabing oras na para bumalik sa Netherworld Hall, dahil hindi naligtas manatili sa lugar na iyon. Tahimik lamang na pinanood ni Bai Qingling ang eksena habang napapaisip. Naalala niya na dati niyang ipinangako kay Yin Tianlang na sa pagkakataong ito, sila lamang ang haharap sa laban-laban sa demonyong Python. Ngunit bago pa niya tuluyang pag-isipan iyon, napansin niyang papalapit na ang isang malaking lumilipad na barko sa kalangitan. Mula rito ay bumaba ang isang babae na may malakas na presensya, si Madame Ren, ang pinuno ng Azure Hall. Ngumiti lamang si Bai Qingling habang nakatingala sa kanya at mahinahong nagsalita, kinikilala ang kanyang pagkakakilanlan at pinasasalamatan siya sa personal na pagpunta upang dalhin siya sa kanilang lugar. Bahagyang huminga ng malamig si Han Jiniang, ngunit sa sumunod na sandali ay bigla siyang kumilos. Sa bilis ng pangyayari, umangat ang kanyang binti at dumiretso ang sipa kay Bai Qingling. Ngunit bago pa ito tumama, mabilis na naitaas ni Bai Qingling ang kamay at nasalo ang paa nito sa ere, dahilan para sandaling matigilan ang dalawa. Nanatiling kalmado ang mukha ni Bai Qingling kahit may patak ng pawis sa sentido. Mahinahon niyang tinanong kung ano ang ibig sabihin ng biglaang pag-atake. Sa itaas, malamig ang titig ni Han Jiniang habang ipinapaalala ang napagkasunduan ng major matters ng Demon Path Assembly at kung paano sila dapat kumikilos bilang iisang puwersa. May bahid ng pagsita ang kanyang tono nang banggitin ang pagharap sa Blood Butterfly Ancestor nang hindi siya sinasabihan. Ngunit ngumiti lamang si Bai Qingling, mababa at kampante. Ipinaliwanag niyang nagkaroon ng biglaang pag-atake at siya mismo ang tinarget ng Blood Butterfly Ancestor, kaya napilitan siyang kumilos agad. Masyado raw mabilis ang lahat kaya hindi na niya nagawang gambolain si Han Jiniang. Lalong lumalim ang kanyang ngiti habang bahagyang lumapit, nananatiling hawak ang binti nito. Sa banayad ngunit mapangahas na tinig, idinagdag niyang hindi niya kailanman gagawing ilagay sa panganib ang isang babae. Bahagyang namula ang mukha ni Han Jiniang habang malamig niyang pinagsabihan si Bai Qingling na tigilan na ang mga walang kwentang biro dahil nagbabantay ang mga tao ng Azure Hall. Ngunit imbes na mag-alala, ngumiti lamang si Bai Qingling at kampanteng sinabi na malalim ang kanilang pagkakaibigan, at kung may tutol man mula sa Azure Hall ay maaari silang lumapit at siya mismo ang haharap. Sa ere, nanatili pa rin niyang hawak ang binti ni Han Jiniang habang magkatapat silang dalawa sa himpapawid. Naiinis na itong nagtanong kung hanggang kailan niya balak hawakan ang kanyang binti.
Ngunit kalmado lamang si Bai Qingling habang sinasabi na sinusuri lang niya ang love insect poison sa katawan nito. Sa narinig, agad na mula sa galit at hiya si Han Jiniang at inakusahan siyang isang tusong lalaki. Ngunit ngumiti lamang si Bai Qingling at sinabing huwag mag-alala, dahil para lang iyon sa kapakanan ng kanyang pasyente bilang isang doktor ng Gu Arts. Maya-maya, isang disipulo ng Azure Hall ang dahan-daang bumaba mula sa lumilipad na barko sa likuran nila. Magalang itong yumuko at nagpakilala bilang si Niezing habang bumabati kay Bai Qingling. Habang nakalutang sa himpapawid, napansin ni Bai Qingling ang bagong dating at bahagyang napataas ang kilay nang makilala ito bilang si Niezing, ang senior disciple ng Azure Hall. Ngunit imbes na kabahan, ngumiti lamang siya nang may kumpiyansa at sinabing hindi niya inaasahang may maglalakas loob na harapin siya. Agad namang nagsalita si Han Jiniang at malamig na pinagsabihan si Niezing na hindi ito ang oras para sa pagyayabang o personal na alitan. Ipinaliwanag niya na tinutulungan lamang ni Bai Qingling ang kanyang shimo. Ngunit mahinahong sumagot si Niezing at sinabing nagkakamali siya ng akala. Habang nakalutang sa ere, ipinaliwanag ni Niezing na nasaksihan niya ang lahat ng nangyari at alam niya kung paano siya pinalaki at tinuruan ng kanyang guro. Samantala, tahimik na nakikinig si Bai Qingling habang may bahagyang ngiti sa labi, tila may sariling iniisip tungkol kay Niezing at sa misteryosong si Ren Chenfan. Sa huli, diretsahang sinabi ni Niezing na dumating siya upang hilingin kay Master Bai na siya ang mag-alaga sa kanyang shimo. Para sa kanya, mas karapat-dapat si Bai Qingling kaysa sa sarili niyang guro. Sa narinig na iyon, parehong natigilan sina Bai Qingling at Han Jiniang, napatingin sa isa't isa na may halong pagtataka. Sa lungsod ng Shuyo, bumalik si Bai Qingling sa sekta at mahinahong iniulat kay sect leader Ye ang lahat ng nangyari kanina. Sa kanyang tabi, bahagyang napabuntong hininga si Hong Yi. Balak sana niyang ipaliwanag ang nangyari sa kanyang tiyuhin, ngunit agad niya itong binawi at sinabing sa ibang pagkakataon na lamang nila iyon pag-uusapan. Samantala, tahimik na nag-iisip si Bai Qingling habang inaalala ang mga puntos na nakuha niya mula sa pakikisalamuha kay Jineng at sa iba pang mga disipulo, na umabot na ngayon sa kabuoang 250,000. Maya-maya, sabay-sabay silang pumasok sa loob ng bulwagan kung saan naghihintay ang Yin Empress. Masigla nitong tinawag si Bai Qingling na Little Qingling, at inanyayahan siyang lumapit at uminom kasama niya. Bilang paggalang, yumuko si Bai Qingling at ipinahayag ang kanyang respeto sa Yin Empress. Ngunit sa sandaling iyon, biglang namula ang mukha ng Empress habang nakatingin sa kanya. Ngumiti siya at sinabi na mukhang maayos na nalutas ang biglaang gulo na kinasangkutan ni Bai Qingling, at tila sinuwerte lamang itong naparami ang kanyang nainom. Ngunit agad din niyang idinagdag na hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o magsisi, dahil sa kalagayan niya ngayon ay hindi na niya kayang samantalahin ang alak at gawin ang gusto niya. Tahimik na nakatingin si Bai Qingling habang iniisip ang tunay na dahilan ng pag-uugali ng Yin Empress. Para sa kanya, malinaw na naghahanda itong kumilos ng maagap upang hindi siya mabantayan ng Demon Emperor na nagpapabees sa mas malaking layunin. Maya-maya, tumalikod ang Yin Empress at sinabi na napansin niya ang pag-aalala ni Bai Qingling. Nangako pa siyang kapag nakapunta siya sa Four Elements Extreme Palace upang makuha ang Pressure Veil Treasure, babayaran niya ito ng maayos. Bigla namang niyakap ni Sen Zinger ang Yin Empress sa sobrang tuwa, ngunit agad itong pinigilan ng Empress at sinabing ang kanyang master lamang ang maaaring yamakap sa kanya. Pagkatapos, iniutos ng Yin Empress na uminom silang lahat ng walang tigil hanggang mawala ng malay sa gabing iyon. Ngunit makalipas ang ilang oras, nagbago ang eksena. Sa labas ng bulwagan sa ilalim ng malamig na gabi, nakatayo si Han Jiniang at tahimik na hinarap si Bai Qingling. Sa mahinang tinig, tinanong niya kung bakit siya espesyal na ipinatawag sa ganitong oras. Dahan-daang iniabot ni Bai Qingling ang kanyang kamay, at sa isang iglap ay hinailan niya si Han Jiniang palapit sa kanyang dibdib. Nabigla ang babae sa biglaang kilos at agad na napabulalas na napakabilis ng lahat. Ngunit mahina lamang nang umiti si Bai Qingling at bamulong na huwag mag-alala, dahil habang nag-uusap sila ay may nagmamasid sa kanila. Ipinaliwanag niya na ang Blood Python Ancestor ay patuloy na nagbabantay sa paligid. Ngunit para kay Bai Qingling, ang tinatawag na hidden surveillance ng Blood Python Ancestor ay hindi kayang lampasan ng kanyang Shadow Stealing Sky Pearl.
Habang yakap si Han Jiniang, ipinaliwanag ni Bai Qingling na kung maayos niyang magagamit ang Lord Ren Python upang pigilan ang Blood Python, maaaring makuha niya ang kalaban sa isang iglap. Ngunit nagtataka si Han Jiniang kung bakit kailangang gumamit ng ganitong paraan upang palabisan ang Blood Python ancestor. Sa malamig ng ngiti, ipinaalala ni Bai Qingling na nang makatakas kanina ang Blood Python ancestor, pantay na kontrol pa rin ni Ren Qianfan ang katawan ng halimaw. At kung makalapit sila ng sapat, tiyak na makikita ni Ren Qianfan ang lahat sa sarili nitong mga mata. Pagkatapos ay bahagyang yumuko si Bai Qingling at tumingin kay Han Jiniang habang may mapangahas na ngiti sa labi. Sa mababang tinig, tinanong niya kung sa tingin ba nito ay kayang pigilan ni Ren Qianfan ang sarili kapag nakita ang eksenang iyon. At dito muna nagtatapos ang chapter na ito. Kung excited ka sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka palagi. Shout out sa mga loyal viewers natin, salamat sa walang sawang suporta. Kita-kits sa next upload.